ว่าท่านมิใช่สตรีของมัน ข้าก็อาจจะอยู่นิ่งเฉยไม่ได้ทำให้คนถูกปากได้อย่างแท้จริง Humakbang ang pari tungo sa higaan ng nalaso na hari. Habang walang ibang tao sa paligid, tinakpan niya ang bibig at ilong ng hari at sinabing siya ang kalaguyo ng reyna. Nagalit ang hari kaya sinipa siya sa kama kahit nangihina pa ito. Sinakal siya sa leeg ni Wamon at pilit na ipinapainom ang lason sa kanyang bibig hanggang sa mamatay ito. Pagkatapos, mahinahong binuksan ni Wamon ang pintuan. Hiniling ng ministro na makita ang hari, ngunit pinigilan siya ni Wamon. Ipinaliwanag niya na ang hari ay kailangang magpahinga at nananalangin siya para sa hari. Napalayain ito sa kanyang pagturusa. Naiintindihan ng ministro ang paghihirap ng kanyang kamahalan, kaya hindi na niya ginambala pa ang hari. Tila ang mga Diyos ay nagdadalamhati sa pagkamatay ng hari. Kahit isang kometa ay nahulog mula sa langit. Napagtanto ng ministro na may masamang nangyayari kaya sumugod siya sa silid ng hari. Ngunit huli na ang lahat. Mukhang namatay lamang ang hari dahil sa kanyang panghihina at walang palatandaan na pinaslang siya. Tinakpan ng ministro ang mukha nito ng gintong maskara upang mapanatili ang dignidad ng maharlikang pamilya. Ang tapat na mga lingkod ay nagdadalamhati sa pagkawala ng isang matalinong hari. Ngunit walang pakialam ang mga taksil at iniisip ang mga benepisyo sa panahon ng kaguluhan. Ayon sa kaugalian, ang lupain ay hindi dapat manatiling walang namumuno. Ang mga taksil na opisyal ay humihiling ng isang pansamantalang mamumuno sa kadahilanang ang prinsipe ay napakabata pa para pangasiwaan ang mga gawain ng estado. Tulad ng pag-aalay ng ambisyosong general sa kanyang sarili, pinatigil ng reyna ang pulong. Bilang ina ng prinsipe, makapangyarihang idineklara ni Jinda na gagabayan niya ito upang mamuno sa Ayodhya. Siya ang pansamantalang mamumuno at ililigtas ang mga tao sa kanilang kalagayan. Pagkatapos ay lumuhod siya at inialay sa kanyang anak ang isang espada. Ito ay simbolo ng pagkahari. Sa tawag ng ministro na tapat sa dating hari, lahat ay kailangang yumuko sa bata. Ang prinsipe ay masyado pang walang muwang upang makita ang mga panganib sa likod nito at humikap na lamang. Ang masamang pamilya ni Wamon ay hindi nasisiyahan dito. Ang kanyang kapatid ay pumasok sa palasyo, pinana ang general at tinanggal ang ilan sa kanyang mga kalaban sa politika. Samantala, lumapit si Wamon kay Jinda para sa karagdagang kapangyarihan. Sa loob ng 7 araw ay makokoronahan na ang prinsipe bilang hari. Hiniling niya sa kasintahan na sabihin sa prinsipe na basbasan sila bilang mag-asawa, ngunit hindi pumayag ang reyna. Kahit na ang bangkay ng yumaong hari ay hindi pa nakahimlay, ay pinagbantaan pa rin siya ni Wamon kasama ang sanggol sa kanyang sinapupunan dahil 4 na buwan na siyang buntis. Kapag hindi pa siya nakakahanap ng asawa, ay mapapahiya ang kanyang anak bilang bastardo. Hinikayat naman siya ni Tanyong na huwag magpapauto kay Wamon at huwag kahayaang manipulahin siya nito. Makalipas ang ilang linggo, dumalo si Wamon sa koronasyon na nakasuot ng formal. Inaasahan ang sandali ng kanyang tagumpay. Ang prinsipe ay umakyat sa trono bilang bagong hari ng Ayodhya. Suot ang isang napakagandang damit at nakakasilaw ng mga alahas. Si Jinda ay tumungo sa Imperial Court. Itinalaga ng batang hari ang kanyang ina bilang pansamantalang pinuno at pinahintulutan itong itaguyod at pamahalaan ng bansa. Si Jinda ay buong pagmamalaking umupo sa trono kasama ng kanyang anak at sinasamba ng lahat. Gayunpaman,
Ang kanyang kasintahan ay nabigo upang makakuha ng isang posisyon ng kapantay na kapangyarihan ng sa kanya. Ipinahayag ng hari si Wamon bilang tagapayo at inutusan siyang pangasiwaan ang parehong panloob at panlabas ng mga dambana. Wala itong binanggit tungkol sa kasal ni Wamon at ng kanyang ina. Nakaramdam ng galit si Wamon, ngunit pinipigilan lamang niya ito at piniling tiisin ang lahat. Isang gabi, biglang nagkagulo ang mga elepante sa kwadra na naging sanhi ng pagyanig ng lupa. Si Jinda na ilan buwan ng buntis ay dumaranas ng pananakit ng tiyan at pumutok na ang kanyang panubigan. Ang pamimighati ng elepante na umaalingaw-ngaw kasabay ng pag-iyak ng bagong silang na sanggol na babae ay tila hudyat ng kapahamakan. Nang malaman na nanganak na si Jinda, nagbalat kayo si Wamon para makita ang kanyang anak. Ngunit tumanggi si Jinda na kilalanin siya bilang ama ng kanyang anak. Iginiit niyang ito ay anak ng dating hari. หากผู้ใดมันเจรจาเป็นอื่นข้าจะฉีกปากลากลิ้นมันออก Sobrang nagalit dito si Wamon at dahil hindi siya sinusunod ni Jinda, kailangan niyang gumawa ng paraan para manipulahin ito. Kinuha ni Wamon ang anak ng maharlikang manggagamot. Binantaan niya ang manggagamot na ibigay ang gamot kay Jinda o hindi na niya makikita ang kanyang anak. Walang pagpipilian ng manggagamot kundi magsinungaling. Sinabi niya kay Jinda na ito ay isang tableta para pakalmahin ang kanyang mga ugat. Pagkatapos ng isang buwang pag-inom ng gamot na ito, mas bumuti ang pakiramdam ni Jinda. Ngunit parang wala siya sa kanyang sarili at mukhang hapong-hapo siya buong araw. Naramdaman ni Tanyong na may maling nangyayari at hinala niya na may problema ang kanyang gamot. Kaya't inutusan niya ang kanyang kasambahay na nakawin ito at mag-imbestiga. Sa mga pagpupulong sa korte sa panahong ito, mukhang laging may sakit si Jinda. Wala siyang intensyon na makinig sa mga usapin ng estado at wala rin siyang lakas na mag-isip. Ninakaw ni Tanyong ang gamot ni Jinda at dinala ito sa Chinese doctor upang masuri. Natuklasan niya ang kakilakilabot na hindi ito gamot, kundi isang opium. Hindi nakapagtatakang mukhang naaadik na si Jinda dito. Nagmamadaling pumunta si Tanyong sa silid ni Jinda at pinigilan siya sa pag-inom ng opium. Ngunit nagpadala si Wamon ng isang tao upang pigilan siya at pinagbawalan siyang makita si Jinda. Habang nanghihina si Jinda, kinokontrol ni Wamon ang mga tauhan ng reyna at inilayo siya sa mga ito. Sinabi niya sa kasintahan na magpahinga at huwag mag-alala. Siya na ang bahala sa mga pambansang gawain. Pagkatapos ay nagpatuloy si Wamon upang linisin lahat ang kanyang mga kaaway. Pineke niya ang selyo ni Jinda at naglabas ng maraming kautusan gamit ang kanyang pangalan. Ang ministro naman ay pinababa niya upang maglingkod bilang isang inspektor sa isang malayong lungsod. Nang matanggap ng ministro ang utos, napansin niya ang selyo ay kapareho ng nasa pulso ng mga lalaking pumatay sa dating hari. Nakumbinsi siya na sina Jinda at Wamon ang nasa likod ng pagpaslang. Galit na galit siya, ngunit wala na siyang kapangyarihang lumaban sa kanila. Maaari na lamang niyang sundin ang kanilang utos at umalis sa palasyo. Sa kabilang banda, pumunta si Wamon sa palasyo ng batang hari. Pinipigilan niya ang hari na makita ang kanyang ina sa kadahilan ng ito ay may sakit at kailangan pang magpagaling. Ang hari ay umiyak ng malakas at nagsasabing wala siyang alam tungkol sa sining ng digmaan at kung paano pangaysiwaan ang mga gawain ng bansa. Tiniyak naman sa kanya ni Wamon na tutulungan siya nito basta't pagkatiwalaan lamang siya ng batang hari. Pinepeke ni Wamon ang mga utos ni Jinda at ginamit ang kapangyarihan nito bilang pansamantalang pinuno. Itinalaga pa niya ang kanyang ama bilang royal advisor. Simula noon, siya na ang namamahala sa bansa at naging tau-tauhan na niya ang batang hari. Ang sinumang hindi sumunod sa kanya
ay itataboy sa palasyo o papaslangin na lamang. Hindi na nakatiis si Tanyong at pinuntahan si Lady Wadi. Ipinagtapat niya dito na si Jinda ay pinapainom ng droga at nakakulong sa kanyang silid. Wala na siya sa kanyang katinuan. Gusto niyang palabasin si Jinda, ngunit hindi niya ito kayang gawin na mag-isa, kaya hiniling niya ito kay Wadi na tulungan siya. Iniisip ni Wadi na ito ay kakilakilabot at ipinadala ang kanyang mga katulong sa pagkilos. Sa kadiliman ng gabi, 2 katulong ang gumamit ng espesyal na insenso para patulugin ang mga katulong sa palasyo ng Inang Reyna. Pinangunahan ni Tanyong ang pangkat na pumasok at iligtas si Jinda. Inilagay nila si Jinda sa isang malaking kahon at dinala siya palabas ng palasyo patungo sa manggagamot. Naging kulay ube na ang labi ni Jinda at wala na siyang malay. Binigyan siya ng doktor ng panlunas at nagsagawa ng acupuncture. Gayunpaman, hindi nito lubos na nalulunasan ang kanyang pagkalulong sa opium. Kailangan niyang ulitin ang gayong mga paggamot nang hindi bababa sa 7 araw. Makalipas ang 4 na araw, sa wakas ay nagising na si Jinda mula sa kanyang pagkawala ng malay. Bumuti na rin ang kanyang pakiramdam. Ikinuwento sa kanya ni Tanyong ang mga krimen ni Wamon sa pamemeke ng utos, paglason sa kanya at marami pang iba. Sa kabilang banda, nag-aalala ang binatang hari sa kalagayan ng kanyang ina. Nais niyang bisitahin si Jinda, ngunit pinigilan siya ng mga gwardya. Napapaligiran siya ng mga tauhan ni Wamon at walang nakikinig sa kanya. Sinabi ni Wamon na iniutos ng Inang Reyna na walang sinuman ang maaring bumisita sa kanya, ngunit hindi naniniwala ang batang hari. Nang makitang parami ng parami ang humaharang sa kanyang daan, itinaas niya ang espada, ang simbolo ng kanyang kapangyarihan, at nag-utos bilang hari. Kailangan namang sumunod ni Wamon sa kanya, ngunit hindi siya sumuko. Dahil hindi na niya mauuto pa ang hari, kailangan na niya itong iligpit. Ang batang hari ay sumakay sa isang royal litter upang puntahan ang kanyang ina. Biglang gumapang ang isang makabandag na ahas mula sa ilalim ng mga unan. Ang batang hari ay tinuklaw hanggang sa mamatay. Nang malaman ni Jinda ang pagkamatay ng kanyang anak, naghihinagpis siya at nais niyang maghiganti kay Wamon. Hinihimok siya ni Tanyong na manatiling kalmado at huwag magpadalos-dalos. Kailangan muna niyang magpigil upang makaisip ng paraan at linlangin si Wamon. Pinalabas ni Wamon ang lahat ng kanyang kalaban sa palasyo. Kinoronahan niya ang kanyang sarili bilang bagong hari at ginawa niyang queen consort si Jinda. Tinanggap ni Jinda ang karangalan upang maipaghiganti niya ang pagkamatay ng kanyang anak. Matapos linisin ang korte, sinimulan ni Wamon na tanggalin ang mga taong kumokontra sa kanya mula sa loob ng palasyo. Inakusahan niya si Tanyong na inilabas nito si Jinda sa palasyo sa kalagitnaan ng gabi. Ngunit pinawalang sala niya ito dahil iniligtas niya ang buhay ni Jinda at dahil nagsusumamo si Jinda para sa kanya. Si Longcam naman ay minalas. Ang kanyang liham para sa ipinatapo na ministro ay hinarang ni Wamon. Nagsasaad ito ng paghimok niya na maghimagsik at hiniling na bumalik siya sa palasyo upang tanggalin ang mga taksil. Galit na galit si Wamon at nais siyang hatulan ng kamatayan, ngunit pinigilan siya ng kanyang kapatid sa ama na si Chad. May lihim itong pagtingin kay Longcam at pinagnanasaan niya ito. Mahigpit na tumanggi si Longcam na pagsilbihan siya sa kama dahil pinandidirihan niya ito. Bilang hari, ay persahang iniutos ni Wamon na dalhin si Longcam sa kama ni Chan, ngunit mariing nagpupumiglas ito. มึงอย่าคิดนะแต่กดขี่ข่มเหงโคนตามใจอย่างนี้ก็ได้ Sa huli, ay tinusok ni Longcam ng hairpin ang kanyang leeg
at isinumpa niya si Wamon na hindi ito magiging masaya sa kanyang buhay at masaklap ang magiging kanyang kamatayan. Lalong nawalan ng gana ang reyna sa dating kasintahan